Guys, so for today's video, na naman ta. So dito tayo ngayon sa sa MGI guys, kasi tapos na tayo sa Cosmo, di ba? So forget the Cosmo na. Hayaan na natin yung Cosmo. Dito na naman tayo mag-focus sa MGI kasi itong MGI ngayon, itong si Mr. na to, si Uncle Nawat. Murag na sobrahan na gini siya, ba? Parang sumusobra na talaga to siya sa pambubuli. Parang gusto niyang maging siya lahat. Feeling talaga nitong Nawat na siya, VIP talaga. Gusto niya na parating VIP. So ngayon, actually is una niyang kinausap na maghusa na is itong Vietnam. So ngayon, ang Vietnam ay parang nag-decline siguro sila, no? Kasi nga ay nag-host sila ng Miss Cosmo. So ngayon, kinausap na naman nito ni Nawat ang Cambodia. So ngayon, tinanggap ng Cambodia yung pakiusap niya na maging co-host sa MGI. So ngayon, ready na-prepare na lahat ng Cambodia team ang mga kailangan ng preparation sa pageant. Itong Nawat na to ay talagang ginugulo niya kung ano yung ina-arrange ng team ng Cambodia para sa mga contestant, para sa safety ng mga contestant. So ginugulo niya. Nagdidiman siya ng hindi na nakalagay doon sa kontrata na ginagawa nila. Tapos hanggang sa umabot po sila dito sa mga boat na to na magsakay ng mga boat. So ngayon nagsabi itong Cambodia team na wag daw sa boat kasi the time is raining season daw, so baka hindi daw safety para sa mga candidates. So matigas ang ulo nitong Nawat. Alam niyo naman yung nangyari last year, 'di ba? Sa kasagsagan ng ulan na nagrarampa-rampa yung mga kandidata na naka high heels ng swimsuit competition nila yon. So ayun, ang daming nadulas, buti nga walang walang na disgrasya, 'di ba? So kaya itong Cambodia, sabi nila na wag daw sa boat kasi the time is maulan daw, season raining season daw. So nag-insist talaga itong maganda 'yun kasi 'di ba, ganito ganyan bla 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 ang bakla. So ngayon, dahil nga sa kagustuhan din ng Cambodia na para ma-place siya ng gusto niya, para wala siyang masabi. So ayun, in-arrange niya. So ang boat presentation sana is 7 PM. So dumating itong bakla na to ng maaga. So ngayon, nagpaliwanag itong taga Cambodia team na yung boat hindi na prepared doon sa place na kung saan siya pumunta. Nasa kabilang side daw yung boat na na ni-ready nila. So ngayon itong bakla na to na naiwan kung anong utak meron to siya. Pinull out niya yung lahat ng mga candidates, sinakay niya doon sa boat na parang normal lang daw na ginagamit ng mga local tourists daw, yung mga ganon na yung upuan daw doon is mga plastic chair lang kasi hindi yun ang prepared ng mga ng team Cambodia. So ayun, pinaupo niya na lang doon, ganyan, tapos binilhan ng snacks na daw, yung peanut daw, at saka yung egg quail na parang itlog ng pugo, ganon. So ngayon, ang nangyari doon, ayun, nagkagulo-gulo na. So ngayon, hindi na matiis nitong Cambodia team na parang pambubuli talaga ba na lahat ng preparation na dinidiman niya, piniprepare naman daw nila. Pero itong Nawat ay mini-mess up niya, ginugulo niya. Ginugulo niya para magmukhang failed yung preparation nitong Cambodia. So, di ba? Bakit mo pa bakit pa nitong ni Uncle Nawat na to? Bakit niya pa kinausap na maging co-host itong Cambodia kung hindi naman pala niya gusto? Bakit hindi na lang niya ilagay diyan sa Thailand? Nang magsawa na yung mga tao diyan, lahat na lang sa Thailand. Bakit niya pa ilalagay sa ibang lugar kung ayaw din naman niya ng preparation ng team? Dapat kung yung preparation ng team, dapat yun ang ang susundin niya, 'di ba? Hindi yung preparation na gusto niya. Kung nasa country ka, sarili mong country, yun ang masunod. Nandun ka sa country nila, syempre ipapakita nila yung mga magagandang tourist spot nila doon. Unlike lang talaga kung hindi siya safe, 'di ba? So mag-suggest ka na wag yan, ganyan. So, pero lahat naman ng demand nila itong Uncle Nawat na to, na bakla na to, binigay ng team Cambodia, pero talagang
Ewan ko anong utak meron to si ano, ang utak meron to si Angkol, no? Angkol, nawat. Sumusobra na talaga yung pambubuli mo. Nasa na yung slogan mo na stop the war and violence ko, no? Na parang ano, parang ikaw yung nag-i-spread ng war and violence. Naunsa man ning angkulan ni, nasubrahan na jud kay ka ba? Karon nakakita na ka sa imuhang kuan, nakakita na ka sa imuhang katapat, no? Dili tanan nga pwede nimo mabuli-buli, hindi lahat na kayang-kaya mo lang buli-bulihin. Sumusobra ka na. Diba kami mga kandidata nga ano, mga candidate na from Philippines, binubuli-buli mo lang, no? Tapos ngayon may paliwanag pa itong bakla na to. Nasabi daw niya, hindi daw sila pumipili daw ng mga queen nila based daw no, sa mga judges daw. Pinipili na nila dito based sa mga staff scores. So, yung mga lahat ng mga activities, may mga scores, yung mga staff daw niya. So, hindi daw sila kumukuha base daw sa na-judge daw ng mga judges. For what na magkaroon ka pa ng coronation night, preliminary contest, tapos hindi mo pa pala na acknowledge yung mga judges doon. Di ba? Parang may sayad na talaga tong utak nitong nitong nawat na to. Nagpaliwanag pa siya na hindi daw sila kumukuha ng mga ng mga queens nila based on the judges daw, no? So bakit ka pa magkaroon ng coronation night? 'Di ba? Tapos magkuha-kuha ka pa ng judges, wala pa lang kwenta yung mga judges doon. At saka hindi pala yun kasali yung question and answer doon. Kasi nagbe-base ka sa kung ano yung mga activity nila. No? Parang itong mga candidate parang nag-a-apply sa iyo na maging katulong. No? Kasi bawal daw kuno mag-phone, bawal daw yung late, bawal daw yung tamad, bawal daw yung lahat-lahat. Contest man yan, di ba? So dapat magbigay ka ng Diyos ko, Mio Marimar, yan? Application for the maid ang hinahanap mo. Kasi ang mga maid bawal bawal magtamad-tamad, bawal mag-late na magising, bawal mag-phone. Diyos ko, mga candidates yan. Buhay ng tao ngayon is social media, phone, gadget. Pagbabawalan mo ba naman as long as nandyan na lang talaga sila sa lahat ng oras? Siguro mga professional din yung mga candidates na yan kasi alam naman nila kung anong time at kung anong panahon sila pwedeng gumamit ng phone. Ngayon pagbabawalan nitong akla na to. Sobrang talaga to sinawat, parang wala na to sa hulog yung utak niya. Diba? So ngayon hindi na nakatiis yung Cambodia. Pull out na sila sa sa pageant. Ibalik mo na lang yung mga candidates mo lahat sa sa Thailand at saka ikaw yung kakargo ng mga nila ng pamasahe nila pauwi. Nanghiya. Kung ako din naman ng taga Cambodia ba't ako magtitiis? Hindi naman yan major talaga na na pageant talaga. Si nang nag-isip niyan na major yan, sinawat lang. Talagang napakabuli talaga to na na bakla na to. 'Di ba? Binigay lahat ng Cambodia, lahat ng demand niya, tapos mini-miss up niya, ginugulo niya, 'di ba? 'Di ba bukal ng dugo. Diyos ko tong makiusap-kiusap ka pa ng mag-host country, tapos ngayon hindi mo pala gusto yung lahat ng preparation nila. O bakit ka pa nakipag-usap doon? O di ba? Talagang itong bakla na to kahit kailan talaga napaka-bully.